So, gaano ka-special tong championship na ito? Yan yung pang third year ko na sa college. Sa NCAA. So, ang ganda ng kwento na yan. Ikukwento ko lang. Pero short lang para hindi tayo kapusin sa... Okay lang. Kahit mahaba. Maganda kasi yung kwento niyan, coach. Kasi nung time na yan, si Coach Aldin Ayo na yung coach namin. Kumbaga, unknown coach talaga siya. Wala siyang... As in, hindi namin siya kilala na parang may experience ba to sa pagko-coach, ganyan. So parang ang idea lang namin nung time na yun, skills coach lang siya sa province niya. So other than that, wala na. Wala siyang ibang credential. Tapos marami din lumalabas ng mga coaches na maganda talagang credential. Tapos siya yung napili. Tapos sabi namin parang wala tayo ba may papanalo? Baka back to zero kayo niyan. Wala talaga. Wala kaming piyesa coach, as in wala talaga. Ang pinakamalaki lang namin, 6'4", 6'5" na height. Tas the rest, puzzle na, pantay-pantay na, ganun. Tapos yun nga, ang kwento nun na nag-ensayo na kami, siya yung umawak, si Coach Aldin na sobrang hirap magpa-ensayo. Para kaming mga army. As in talaga susuko ka, idol, hindi mo talaga kakayanin kung mahina ang loob mo. Kung mahirap ensayo. Oo, maabot kami 5 to 6 hours, tas sobrang stricto niya. Tapos yun yung time na parang napapaisip na ako lumipat. So sobrang hirap ng ensayo. Sobrang hirap ng ensayo. Di ko na kaya. Di na ako nakakapasok ng school, ganyan. Sobrang pagod. Sa letran kasi strict sila pagdating sa academic. Ayaw nila yung puro ka lang basketball. Kaya lagi nilang mini-maintain yung student first before athlete. So may grade ka din na kailangan maintain. So pag hindi ka nakapasok or bagsak ka, hindi ka eligible maglaro. Kahit sino ka. Yun yung talaga ng letran. So kami, kailangan namin mag-aral. Hindi na ako nakakapasok. Kasi pagod na, wala na akong legs, hirap na. Sabi ko, lipat na lang ako sa school kasi hindi ko nakakayanin. Tapos buti na lang, binigyan ko ng second chance yung sarili ko. And si Coach Aldin na, sige, try natin. Pero hindi lang ako yung nag-decide dun Marami din kami ng coach. May mga playing years pa. Napapaisip din. Oo, na saan ka lilipat? Ako, dito ako. Saan ka? Dito na ako. Di talaga namin kaya. Buti na lang, nabigyan namin ng second chance yung mga sarili namin. Nag-buy-in kami doon sa sistema niya. Kasi nung una kasi Coach Idol, parang half-hearted pa kami. Hindi kami sanay na ganun yung ensayo. Mahirap. Tsaka parang... Nabigla kami. Wala rin yata kayo. Wala Coach. Wala. Hindi kami... Import. Sorry. Import. Wala rin yata kayong import. Wala kami yung isa sa mga school na walang import. Hindi sa walang budget, pero pinanindigan na lang talaga ng school namin. Pero okay lang. Totoo naman most of the African players. Pero so, to cut the Filipino story short, nag-start na yung season namin. In-explain muna ni Coach yung sistema niya bago siya magsimula. Yung hard training. In-explain sa inyo. Na, guys, kailangan natin ng ganitong training kasi kung hindi, wala tayong mapapanalo. Which is true. Wala kaming import. Tapos, ang all pinakamalaki Filipino lang namin, 6'4", 6'5", all Filipino. Mahirap talagang manalo. Kumpara mo nung time pyesa namin, coach. Yung pyesa. Sa isang team, coach, 2 ang import nila. Lalabas yung isang import, papasok yung... Lalabas yung 6'11", papasok yung 6'10". Tapos sa inyo, 6'4" na yung pinakamalaki. Hirap talaga, coach. Sabi ko, wala kami mapapanalo dito. Pero, dun siya sumikat. Dun kami sumikat yung, kung narinig niyo, coach, yung mayhem mentality. Talagang kami yung panggulo sa team sa NCAA nung tayo. Grabing chaos yung ginawa namin kasi grabe kami mag full court press. 40 minutes of hell yung namin, coach. Kasi non-stop. Sa ensayo ba naman namin talagang kaya nyo. Na-translate namin sa game, sa laro. Yung sobrang hirap nung ensayo na yun. Tapos unang game namin, panalo kami. Sabi namin, tsamba lang to. Tsamba lang to. Sino ba unang kalaban yun? Naalala mo pa ba yun? Kung hindi binild, San Sebastian. Sabi ko, tsamba lang. Tapos pero nung first game pala nun, Coach, Idol, panalo kami, natambakan namin yung kalaban. Ay. Okay. Paano nag-tsamba yun? Hindi nga kami naniniwala sa sarili namin, Coach. Uy, swerte lang kami. Tambakan yung Pero, nakalimutan ko pala before ko pala ituloy yun. Sige. Off-season pala namin, Coach. Team building. Ito pala sabi ni
napaka-famous nito sa amin. Kung sa batch namin, lagi namin itong binabalikan, kinukwento pag nag-gathering kami. Sabi kasi sa team building ni Coach Aldin, guys, maniwala kayo sa akin, magta-champion tayo this year. Oh. Tinawanan namin, Coach, tawanan kami. Mga nakainom na kami. Tinawanan namin si Coach. Parang di nga. Magta-champion ba tayo? Ganito line-up natin. Tapos sabi niya, maniwala kayo sa akin, magta-champion tayo this year. Ito yun yung 2015 na nag-champion na kami. Tapos yun nga, nung balik ako doon sa kwento ko na nanalo kami first game, tsamba lang, pangalawang game, panalo ulit. Nanalo ulit kayo? Panalo ulit, Coach, hanggang nag 7-0 kami. Naniwala naman kayo? Doon na kami nag-start maniwala na totoo yung sinasabi ni Coach Aldin na magta-champion tayo this year. Yun na yung naging motivation namin. Double round robin ang NCAA. Second round. Natapos yung namin, Coach, natapos yung season na yun. Elimination na yun, parang dalawa lang, tatlo yung talo namin. Tapos nasa twice to beat kami. Yun na yung, Coach, yung talagang grabe yung... Tapos kalaban namin sa finals noon, San Beda. Ang San Beda that time, running for 6 feet na sila. Tapos kayo, matagal kayong di pa nagcha-champion. 10 years yung 10 years yung huling champion namin noon sa Letran. Tas grabe yung pinagdaanan namin noon kasi game 1 ng finals panalo lang kami dahil lang sa parang breaks of the game lang. Small mistake lang, Coach. Lamang lang kami ng 1 point yata, 2 points. Tapos game 2 ito naman yung parang feeling ko sa sarili ko. Ibi-blame ko sa sarili ko kasi maraming chances na pwedeng mag-champion na sa game 2, Coach. Kung hindi lang dahil sa free throws ko na 4. 4 or 6 free throws. Mintis? Kung 0, wala. Wala talagang pumasok, Coach. Pero kung sa 6 or let's say sa 4 lang na free throw na yun, pumasok lang yung 2, champion. Wala. Tas ito pa yung masaklap, 0 points. Ako nung game na yun, Coach. Game 2. Wala ka na shoot? Oo, pero nung third year ko kasi, key player na ako sa Letran. Oo nga, malaking bagay. So malaki na yung expectations ng mga tao. Tapos bigla 0 points ka sa final. Grabe yung mga bash sa akin. Grabe yung na-criticize ako talaga nun. Tapos ang ginawa ko nun, hindi ako nag-cellphone. Nag-focus lang talaga ako. Tapos game 3, yun na yung nag-champion kami. Pero by overtime. Win by overtime. Ganda nung... Sipin mo, overtime pa. Kamusta naman yung laro mo nung game 3? Okay naman, nakabawi ako. Talagang focus ako. Tapos, ang ganda nung pagka-champion namin nung coach kasi lamang kami by 1 point. Seconds to go na lang ng overtime. Di ko sure kung hanggang ngayon parang ganun pa rin ba yung rules na pang once na pumasok ka, step in ka, di ba free throw? Nag-free throw kasi yung kakampi kasama ko nung coach. Tapos step in yung isa kong teammate. Hindi pa natitira. Tapos pumasok na yung kalaban. Automatic, pag nagmintis, isa pa. Bola namin. Ganun dati. Ganun dati, Coach. Matik yun. Ball possession. Matik yun. Oo. Ewan ko lang kung ganun pa rin ba ngayon. Di na ata, Coach, no? Parang ulit na lang eh. Ngayon, papatirahin niya. Ka. Yun, nung time na yung Coach, lamang kami 1 point. Tapos nakita ng teammate ko, si McJur, yung arrow lane sa amin. Nakita niya sa committee. Biruin mo, ganun ka-intense yung laro, naisip pa niya yun. Ang galing. Tapos sabi niya, dun sa nag-free throw kay Soliano, imintis mo yung second free throw mo, bola natin. Pa-free throw, pa-dribble pa lang si Soliano, umistep in na si McJur. Yung import ng San Beda, si Ola, sumunod din. Dalawa sila Ngayon, violation. Pinasabay niya. Possession namin. Doon kami nanalo. Galing. Pero seconds na lang yun. Mga 10 seconds na lang ng overtime yun. So, ang gagawin na lang ng kalaban, foul. Kasi nasa inyo na ball possession. Tapos, yun na yung nagpanalo. Final nila kami. Naka-shoot ng 2 free throw. Tapos wala na. Matalino. Galing nung maganda nung na yung coach nung game namin na yun. Talagang masasabi kong isa sa mga memorable experience ko sa... Iba talaga pag nag-champion ka ng college. Iba. Saka yun yung pinili mo na team eh. Kami nag-aalok, dito ka nag-stay, nag-champion, tapos historic pa. Totoo.
Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.